Magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Arts. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Arts, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Para sa alamin, sa module na ito, inaasahang matatamo mo ang sumusunod na kasanayan. Number 1, natutukoy ang iba't ibang linya, hugis at tekstura sa pagguhit ng mukha ng tao. Number 2, nakagagamit ng iba't ibang linya, hugis at tekstura sa pagguhit ng mukha ng tao. Number 3, nakaguguhit ng isang larawan ng dalawa o higit pang tao na nagpapakita ng mga pagkakaiba sa parte at hugis ng kanilang mga mukha. At number 4, napahalagahan ang taglay na katangian ng mukha ng bawat individual. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pagguhit ng muka gamit ang linya, hugis at tekstura. Alam mo ba na maipapakita mo ang taglay na katangian ng muka ng bawat tao sa pamamagitan ng pagguhit sa kanila gamit ang iba't ibang linya, hugis at tekstura? Alam kong ikaw ay isang malikhaing bata, kaya makaguguhit ka ng larawan ng mukha ng tao gamit ang iba't ibang linya, hugis at tekstura. Para sa subukin, suriin ang larawan at magbigay ng 5 hugis, linya o tekstura na iyong makikita sa larawan na nasa ibaba. Para sa suriin, basahin at unawain ng tula, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pamagat ng tula ay may katangian ang muka ng bawat tao. Isinulat ito ni Cristal A. de los Reyes. Bawat tao ay may muka, ito ay may iba't ibang itsura. May mukhang hugis bilog, hugis puso, at sa iba naman ay hugis biluhaba. May malaki at bilugan ng mata, maliit at singkit na mata naman ang sa iba. May kulot at may tuwid na buhok, may pango at patangos na ilong. Iba-iba man ang itsura ng ating muka, ito ay dapat nating ipagmalaki. Bawat muka ay mahalaga sapagkat ito ay biyaya ng poong may kapal. Ito naman ang mga katanungan na dapat mong sagutin. Number 1, ano ang pamagat ng tula? Number 2, tungkol saan ang tula? Number 3, anong hugis ng muka ang nabanggit sa tula? Number 4, magbigay ng iba pang katangian ng muka na nabanggit sa tula. At number 5, paano mo mapahahalagahan ang katangiang taglay ng iyong muka? Tandaan natin na ang mukha ng tao ay binubuo ng iba't ibang hugis, linya at tekstura. Sa pagguhit ng mukha ng tao, maaari tayong gumamit ng hugis tulad ng bilog, tatsulok, biluhaba at parisukat. Ito ang mga pangunahing hugis ng mukha: bilog, tatsulok, biluhaba at parisukat. Rin natin na maaaring gumuhit ng iba't ibang hugis at linya para makabuo ng mata, ilong, labi, tenga at buhok.
Ang mga linyang maaari nating gamitin ay tuwid, pahalang, paalon-alon, at pasigzag. Para sa mata, maaaring gumamit ng biluhaba at bilog na hugis. Para naman sa ilong, maaaring gumamit ng hugis tatsulok. Sa bibig, maaaring gumamit ng linyang paalon. Maaaring gumamit ng iba pang elemento para mabigyan ng tekstura at pagkakakilanlan ang karakter na iyong iguguhit. Para sa pagyamanin, pinatnubayang pagsasanay, magsanay sa pagguhit ng muka sa pamamagitan ng pagbakat ng muka ng batang lalaki at babae. Ititrace natin ang muka ng batang lalaki at batang babae upang ma-practice tayo sa pagguhit ng muka ng tao. Para naman sa pinatnubayang pagtatasa, gamit ang pangunahing hugis ng muka at mga iba't ibang linya, gumuhit ng 4 na muka sa bawat kahon. Guguhit tayo ng 4 na muka sa loob ng kahon gamit ang iba't ibang hugis ng muka at iba't ibang linya na ating natutuhan. Para naman sa isa-isip, punan ang patlang ng tamang sagot base sa iyong napag-aralan. Sa pagguhit ng mukha ng tao, gumagamit ng iba't ibang blank, blank at blank upang ito ay maging makatotohanan. Para sa gawain, gumuhit ng mukha ng miyembro ng inyong pamilya, kamag-anak o kaibigan gamit ang mga hugis, linya at tekstura na iyong napag-aralan. Pagkatapos ay sasagutin mo ang mga katanungan na nasa ibaba. Ang mga katanungan ay sino-sino ang iyong iginuhit at bakit mo sila iginuhit. Para sa tayahin, magbigay o maglista ng 5 hugis o linya na maaaring gamitin sa pagguhit ng muka. At para naman sa karagdagang gawain, gumuhit ng sariling karakter na ginagamit ang iba't ibang hugis, linya at tekstura sa loob ng kahon. Pagkatapos ay guguhit ng frontliner na iyong hinahangaan. Sa loob rin ng kahon, pagkatapos ay susulat ka ng maikling kwento kung ano ang kanyang tungkulin sa komunidad at kung bakit mo siya hinahangaan. Maraming salamat mga bata. Tandaan, maaaring gumuhit ng iba't ibang hugis at linya para makabuo ng mata, ilong, labi, tenga at buhok. Maaaring gumamit ng iba pang elemento para mabigyan ng tekstura at pagkakakinanlan ang karakter na iyong iguguhit. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear, paalam!